magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Mga nanonood sa atin po, sa ating programa na ayon sa kasulatan, Gabay sa Kalusugan. Sa lahat po ng mga nanonood, welcome po kayong lahat. At nawa ay patuloy po tayo na sumubaybay sa loob po ng isang oras sa ating pong pag-aaralan at pag-uusapan po na may kinalaman po sa ating health. Ayan po, at sa ngayon pong panahon na ito, napakainit, sobra. So marami pong naglalabasan ng mga karamdaman, ng mga sakit. At ito naman po ay maaari nating maiwasan, mga kapatid. So bago po tayo magsimula, binabati ko muna po yung mga nanonood po sa atin sa mga oras na ito. Kay Mami Ruth Tobias po, magandang hapon po sa inyo. Kay Mami Perla Ramos po na nasa Batangas, magandang hapon po. Kay Mami Lenny Patalinhog at kay Kuya Sam and family, lalo po kay Ate Bot na nasa ibang bansa. Ayan, uwi ka na po Ate Bot at para may makasama na ako dito. Okay? And then also sa mga serenaders, family o member and family po, magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo mababanggit isa-isa. So sana po ay kayo po ay sumubaybay po sa ating program. And also sa Manila Adventist College family, especially po doon sa School of Nursing, sa akin pong mga kasama, sa amin pong Dean na napakabait at maganda, si Dean Maffel, magandang hapon po sa inyo. And sa lahat po ng aking family po na nasa Tondo, sa side po ng aking asawa, sa San Juan family, good afternoon. At nawa ay patuloy po, every Sunday po ng hapon from 1 to 2 hanggang 1 to 5 or 1 to 6 ay manood po kayo ng programa po ng ayon sa kasulatan. And also po, Abacan family po sa Batangas and Makatangay family. Sa akin pong tatay, na nandito po, magandang hapon po sa iyo, Tatay Polly. Pagaling ka po, At also sa aking mga anak, kay Luis, kay Lorene, at saka kay Ronwald. Si Ronwald, magpagaling ka. Alam ko ay ikaw pa ay galing pa sa sakit. So, kain lang po ng masustansya, at iwas sa pagpupuyat. Ayan. So mga kapatid, bago po tayo magpagpatuloy po sa ating pong pag-aaral po na may kinalaman po sa napapanahon po na outbreak po dito sa atin sa Pilipinas, tayo muna po ay sumaglit sa isang panalangin.
Dakil at makapangyarihan ka pong Diyos, thank you so much Lord God sa pagkakataon pong ito na dinala niyo po kami at dinala niyo po ako sa platform po na ito upang mapag-aralan pong muli ang may kinalaman po sa aming kalusugan. Tulungan niyo po kami at ng banal na spirito na mapaunawa po sa amin ang mga dapat po naming gagawin, mga dapat po naming pag-aalaga at pag-iingat po sa aming katawan na inyo pong ipinagkaloob. Patawad po sa aming pagkakasala, sa pangalan po ni Jesus kami po ay dumadalangin. Amen. Ayan po. So sa hapon pong ito, ang ating pong topic ay pamagat or ang ating pong pag-aaralan ay may kinalaman po sa ating respiratory tract disease or infection. Yung po yung pertussis or yung tinatawag po na whooping cough. Ayan po. So ngayon po, no, kung mababalitaan nyo po, or alam nyo na, balitaan nyo na nag-declare na po ang Cavite state of calamity dahil nagkaroon po tayo ng outbreak ng pertussis or whooping cough. Yan. So nakakalungkot kasi mostly po na na-affected po ng ganitong sakit ay yung mga bata po, no, 1-year-old and below. Sila po talaga yung medyo nagkakaroon ng matinding complications at mahirap pong mahabol. Ano po. At saka sa mga ganitong edad po, 1-year-old and below, mahirap na po siyang gamutin sa ating pong tahanan. Kasi po, dapat po ay hospital care na po sila. Mga kapatid, kung ang halimbawa meron tayong mga kapitbahay or mismong member po ng ating family ang nagkakaroon po ng ganitong karamdaman ay wag na po tayong magpa-tumpik-tumpik pa at alam natin nahihirapan na silang huminga, nangingitim na sila sa kanilang pag-ubo, ay dalhin na po natin sila sa hospital. Ayun. So parang medical care na po ang kailangan po dyan. Okay, sabi po sa DOH, ang ating pong cases for as of April, first week ng April, ay nasa 862 na po ang ating kaso po ng pertussis o whooping cough sa buong Pilipinas. So out of 862, meron na po tayong 49 deaths. O kumbaga may 49 na po namatay and karamihan po sa kanila sa population po na ito ay mga bata po. Ayan. Yung iba, ilang buwan pa lang o ilang araw pa lang na pinapanganak at ilang buwan pa lang, ayun, nagkakaroon na sila ng ganitong karamdaman. And also, hindi lang po dito sa Pilipinas, mga kapatid, marami rin pong mga cases na naitala po sa China, sa US, sa UK, and sa Netherlands. So, marami po. So, ang sinasabi po nila, ito daw po ay old disease na or matagal na po itong sakit. Bumalik lamang po uli. So every year naman po talagang minsan bumabalik to. Pero ngayon pong taon na to parang naging 30 times ang dami po ng naging cases po ng pertussis or ng whooping cough. Ayan. So dito lang po sa Cavite, meron po tayong 36 na cases and meron na po tayong 6 na namatay po. Ayan. So ano po ba ang whooping cough or sa medical term po ang tawag po dyan ay pertussis. Ayan. So ang whooping cough po ay also known as pertussis. Ito po ay very contagious, nakakahawa po. Kailangan po kung halimbawa meron kang kasama na pagkakakitaan ng or nakikita yung mga symptoms na nasa kanya, at least mga 3 meters daw po ang layo pagkikipag-usap sa kanila kasi ang pertussis po ay nakukuha po sa droplet transmission or natatransmit po siya sa pamamagitan po ng laway. So yun nga, yung pag-ubo at saka yung pagbahing, and then mapupunta po yung bacteria sa pasukan po ng ating airways katulad ng ilong sa ating bibig. Ayan. So, ano po ba ang pinanggagalingan ng pertussis? Ito po ay kadahilanan ng isang type po ng bacteria. Ang tawag po ay Bordetella pertussis. Ayan, di ba? Parang napakaano ng pangalan niya, no? Parang opera singer, Bordetella pertussis. Ayan po yung nagkukos ng bacteria po or nagkukos ng pertussis po. So, paano po ba yan pumapasok sa katawan o paano ba nagiging cause siya ng sakit ng pertussis? So, si Bordetella pertussis or yung bacteria po, kung halimbawa meron taong bumahing
o meron taong umubo na infected po nitong bacteria na to, and then kausap po natin, so papasok po siya sa ating sistema, sa pamamagitan papasok siya sa ating ilong, sa ating bibig. So itong bacteria po na ito, mostly po ay nasa medyo taas, upper respiratory tract ng ating pong katawan, sa ating baga, sa medyo mababaw siya, sa medyo taas po siya ng part. Doon po siya napupunta. And then, didikit po yan doon sa tinatawag na cilia. C-I-L-I-A. So, cilia po, ito po yung parang buhok-buhok doon sa tubo po natin na daluyan ng hangin sa ating baga. So, meron po yung parang cilia-like or hairy-like na tawag dito na something doon sa ating daluyan or passageway ng ating air. So, ang mangyayari po, pag dumikit na po dyan si bacteria, si Bordetella pertussis, ay ang gagawin niya po, mag-release yan ngayon ng toxins or ng lason sa ating baga. And then, itong lason po na to, ay sisirain niya ngayon yung cilia. So ano ba ang trabaho ng cilia nung sinasabi natin parang buhok-buhok? So siya po kasi yung taga-filter ng bacteria. So taga-filter po siya ng mga virus para hindi po direct na tatamaan or meron agad, parang sila yung pinaka-guardian o parang sila yung pinaka-filter ng ating baga. So sisirain niya yun. So imagine po kung nasira na yan. So ang bilis pumasok ng mga ng virus or ng bacteria sa ating pong katawan. So yun po. So idadamage niya yung cilia. And then, ikokos niya nun, o mangyayari po nun, pag na-damage na yung cilia, ay magkakaroon na po ng swelling or pamamaga. So, kapag naroon na po ng pamamaga, ang ating pong baga, dyan na po mag-start na magkakaroon na po yan ng, magpuproduce na po yan ng mga, yung mga plema or sipo na medyo malapot or mucus or makapal o thick mucus po sa ating pong lungs. Ano po. So, yun, paano ba po daw ito siya nai-spread? So, nai-spread po yan from person to person kasi ang bacteria po na ito ay sa tao lamang po ito nakukuha. Ayan. So, wala siya sa animal. Sa tao lang siya. So, person to person po, sa pamamagitan po ng hangin, so yung hangin, liliparin niya. Kasi pag tayo po ay nagsasalita, kung sa ating naked eye lang o sa ating pong mata lamang, hindi na po natin makikita na meron po yung kasamang water or parang pag nagsalita tayo, meron pong tumatalsik-talsik na lawa. Yan. Pero kung titingnan po natin sa parang microscope, so ang dami po niyan, parang umaabot pa yung, kung halimbawa ako nagsasalitang ganun, parang aabot siya hanggang dyan yung aking laway. So, yun po. So, kapag bumahing pa tayo, lalo na po kasi may force po yan, ano. So, bumahing, umubo po yung tao. So, makukuha po natin or papasok po yung bacteria sa ating katawan. And then, ano pa po? So, paano siya kumakalat or paano siya nakukuha? So, people spend a lot of time together on or share breathing space. Pag sinabing share breathing space, for example, yung room, lalo na yung room na secluded, also yung room na may mga aircon, ganyan, tas maliit lang, nandun tayo, nag-share lang tayo nung room na yon, and then meron siyang sakit, so makukuha din po natin yon. Ano pa po? Nai-spread po yung disease sa mga tao na hindi po nila alam na meron po silang symptoms na pala, or kasi minsan ang pertussis, lalo sa mga may edad na po, or mga matatanda, yung mga adult, minsan ang late po yung mga symptoms nila na lumalabas. Hindi po agad siya nagpapakita ng symptoms, pero infected na po sila, or sinasabi natin carrier na sila ng tawag dito ng bacteria. So minsan, halimbawa sa mga parents, katulad ko, kung halimbawa may baby kayo sa bahay, so, maaari natin matransmit yung sakit o yung bacteria dun po sa baby nyo. Lalo na kung halimbawa yung kinakarga natin yung bata, tapos hahalikan pa natin, yan, tapos kakausapin natin. So, maaaring dun makukuha ng bata yung bacteria. And ito pa po, ito pong sakit na to, no, kung halimbawa yung pumasok na yung bacteria sa katawan natin and then mag-i-incubate siya. Pag sinabi incubate, parang titira muna siya sa ating katawan hanggang yung katawan natin, yung ating immune system bumigay, hindi na nakayanan na, no, ang paglaban sa bacteria na to. So, ito po ay nakakahawa na 4 weeks. Ibig sabihin, sa isang linggo na nandun na yung bacteria, kasi ang incubation period po nito ay nasa 7 to 10 days or 7 to 12 days. So, nandun na po siya sa loob ng katawan nyo, tapos magpapakita siya ng symptoms after 12 days, ganyan. Yung pala, marami ka na nakasalamuhang mga tao. So, maaaring kumalat po yan. So, parang ano lang siya, chain reaction. From sa akin, pupunta ko sa anak ko, and then yung anak ko may kausap na iba, matatransmit niya rin po sa iba. Ayan po. So,
Ang signs and symptoms po ng pertussis or ng whooping cough ay marami po yung stages. Ayan. So next slides po tayo. Whooping cough, yan. According po ito sa Center for Disease Prevention, sa CDC. Okay, so yan. So meron tayong 3 stages. Ito po yung early symptoms or stage 1. Pakita nga po natin yung slides. Ayan. So yan. So makikita nyo po dyan, early stage or stage 1, yan po ay nagtatagal ng 1 to 2 weeks. Ayan. So yung mga tao po na akala nila, ito po mahirap kasi siyang ma-detect, yung pertussis. Kumbaga malalaman na lang natin siya na whooping cough or pertussis kapag dumating na siya sa stage 2, na kung saan iba na yung ating pag-ubo. So may iba na yung tunog niya. So kaya minsan nadidetect siya ng doctor late na natin siyang dalhin or ipatingin or kumonsulta sa ating pong mga manggagamot. Ayan. So ano po ba yung early symptoms or stage 1? Okay, may last 1 to 2 weeks. So naglalast siya ng 1 hanggang 2 linggo. So dito po, stage na to, ito yung delikado kasi ito po yung nakakahawa po na stage. Okay, so ano po ba yung symptoms na makikita na yan? Sinisipon po tayo, barado ang ating ilong, tapos meron tayong low-grade fever. Pag sinabing low-grade fever, mga 37.8, 37.9, ganun lamang yung ating lagnat, medyo mababa lang. Minsan sinasabi nila, kaya lang naman mainit ako kasi mainit yung panahon. So hindi natin alam na yung bacteria pala ay nagsisimula na, bigyan tayo ng karamdaman. And then also, merong mild occasional cough. Okay, mild occasional cough, ito yung hindi siya masyadong malakas na pag-ubo at hindi siya malimit. So, pasumpong-sulpot lang or pasumpong-sumpong within 2 weeks, Pero ito nakakatakot sa mga baby. Kasi ang mga baby po, lalo yung mga 2 days old, yan, mga 1 week pa lang. So, hindi po yan sila umuubo. So, malalaman na lang po natin na meron silang whooping cough or nahawaan natin sila ng pertussis. Kung makikita na natin yung mga bata, nahihirapan na silang huminga, yung mga baby. So nakikita na natin sila pag humihinga sila para nangingitim na sila or nagsacyanosis na yung mga bata at saka yung mga baby or yung mga maliliit na bata. So very very po ito. Very life threatening kasi minsan tumitigil po yung paghinga nila. So kaya nga po yung sinasabi ko kanina na yung mga babies po kung ganito po may symptoms na po, early symptoms na parang barado na yung ilong nila. And then, parang medyo mainit-init na sila ng kaunti, yung low-grade fever, dali na po agad natin sa doctor para matest po agad kung meron po sila or may present po ng bacteria ng Bordetella pertussis. So, yun. Kasi nga, kaya delikado din itong stage na to kasi akala ng iba, lang to, trangkaso lang. Yun, tawag dito, mawawala din to. Sobrang init lang kasi. So, mas maganda po yung early detection para yung spread po ng bacteria ma-contain lang dun sa area po natin, sa loob lang ng ating bahay or sa loob lang ng ating kapaligiran. Kasi kung halimbawa, akala lang natin ay trangkaso lang and then minsan may iba ayaw umabsent sa school kasi mahirapan silang mag-take ng exam. And then also yung mga nagtatrabaho din, ayaw umabsent sa trabaho kasi syempre, mababawasan ng sweldo. Yun. So, titiisin lang nila na pumasok sa trabaho kasi sabi hindi, lang to, yung lagnat laki or tawag dito, sipon lang to. Yung pala, meron na silang bacteria o nag-start na yung sinasabi nating first stage ng sakit po. So, yun po. Pagkatapos po nun, yung susunod po na stage, halimbawa, yan na, after 2 weeks, may sipon ka na, medyo may sinat-sinat ka na, and then 2 weeks po na ganyan, pabalik-balik. And then, pagdating po ng 2 weeks, after 2 weeks, So, dyan na po papasok yung stage 2. So, ang stage 2 po ay nag-start, may iba, 1 week pa lang na nagkaroon na sila ng simptomas, pasok agad ang stage 2, especially dun sa mga immunocompromised, yung mga bata, yung mga baby, and also yung mga sobrang tanda na. So, 1 to 6 weeks ay minsan nag-extend pa to ng 10 weeks itong stage 2. Itong stage 2 po, ito po yung pinakamalala na stage. Kasi dito na po papasok yung sinasabi nating fits of numerous rapid coughs followed by whoop sound. Ayan. So, ibig sabihin po,
dito na po yung, kung nakaranas po kayo, no, nung ubo na sunod-sunod, yung halos hindi ka na makahinga, tapos, tawag dito, hindi ka pa tapos umubo ng isa, meron ka na naman susunod na ubo. So yun po, yung sinasabi na, tapos yung ano siya, yung malalim na ubo, na medyo malakas, ano po, yun po yung sinasabi ating cough fits or coughing fits, yung biglang ubo. Alam mo, ngayon okay ka, tapos bila na lang uubo ka, sunod-sunod, and then titigil na naman siya, and then after an hour, ayan na naman, uubo ka na naman ng ilang minuto na walang tigil. So tapos po, yung kaibahan po ng pertussis sa ibang respiratory disease, yung sound niya, yung sabing whooping sound, yung parang huni. Yun yung pong halimbawa, umubo ka ngayon ng sunod-sunod, tapos pag inhale mo uli ng air, magkokos siya ngayon ng sound, na whooping, yung huni. Ano po mga kapatid. So, napakahirap po nun kasi pag ganun po, ang tendency, lalo na sa mga baby, yan na po yung hindi na sila makakadede. Kasi kapag yun nga, kung breastfeeding or bottle feed, pag dumidede sila, ubo lang sila ng uubo, so hindi sila makakadede. And then mangyayari, mas susuka sila. So, ganun din po sa mga matatanda. Kaya nga ina-advise po kapag ganitong meron kayong sakit, hindi po ina-advise na mag-overfeeding po tayo yung sobrang kain natin. Kasi ang tendency po niyan, isusuka po natin. Yung kasi sa sobrang, yung force po ng ating pag-ubo, pati yung ating gag reflex, yung ating yung sa ating lalamunan or sa ating stomach, yun, maapektuhan. Kaya, pag ubo natin, yun, lalabas yung ating kinain, maaari pa tayong magkaroon ng tawag dito, yung masamid tayo, no? Aspiration. So, pag nagkaroon tayo ng pagkasamid, minsan, nagkukos pa yun ng kamatayan. Ano po? So, yun. Sa stage 2 po, ito po ay tawag dito, kokos din po ng vomiting, katulad na sinabi ko kanina, and then also exhaustion after coughing fits, or yung cold po dun ay paroxysms. So, yun po, yung parang, alam mo yung, kung nakaranas nga yung kayo ng pag-ubo ng sunod-sunod, may hirapan po na makarecover agad uli o kaya makuha mo uli yung regular na hangin sa iyong katawan. So parang pagod na pagod ka po po. So tawag po doon ay paroxysm. Yun nga, vomiting and exhaustions. So yun, meron po bang recovery? Meron pong recovery ang ating pong pertussis, pero ito po minsan tumatagal ng ilang months. Okay po, so recovery stage or stage 3, tawag po dyan ay convalescence. So yun po, last about 2 to 3 weeks. So susceptible to other respiratory infections for many months. So recovery is gradual. Unti-unti lang po. Kumbaga parang wala na yung bacteria sa katawan mo, pero nandun po yung damage na nagawa po ng bacteria sa ating pong baga. Kaya patuloy pa rin po yung ating pag-ubo. So parang ang pag-ubo naman po ay medyo nababawasan, pero po yung matinding ubo na sunod-sunod, ayan, medyo nandoon pa rin at maaari din pong bumalik. So yun po, ang advice po dito mga kapatid, kung ang ating pong ubo ay tumagal na ng 3 weeks, pagkasimula ng ating symptoms, hindi na po siya kayang magamot ng antibiotic kasi nga 'di ba bacteria. So, ang nangyayari po kasi kapag po gano'n niya nakatagal, sometimes yung bacteria wala na sa katawan natin. So, useless na po yung antibiotic. Ano po mga kapatid? Pero nandun pa rin yung ubo natin. Yan. So, kaya nga maganda po talaga, from the start po ng ating mga symptoms ay atin na po talaga silang agapan na agad. Kung preventions po agad ang ating, tawag dito, ang ating gagawin. Ano po. So kung nakarinig po kayo or meron kayong mga kilala na mayroong pertussis or whooping cough, so maawa po kayo sa pasyente kasi talagang halos lumuluwa na yung, alam mo yun, yung parang lumuluwa na yung mata sa pag-ubo. Yung iba po talaga parang last na yung paghinga niya uli, parang feeling nila, sabi ng mga naging pasyente namin, parang ang feeling nila yun na yung huling hangin sa kanila pong, sa kanilang baga. So napakahirap po. Minsan dito po talaga nagkakaroon ng maraming complications. May iba, ang sinasabi po nila na magkaiba kasi ang nagiging complications ng teens, ng adult, at saka po ng mga infant. Ayan po. So, meron po akong ipaparinig sa inyo, mga kapatid. Ito yung type ng sounds, or ito yung sounds mismo ng pertussis po, or ng whooping cough po. Ayan. So, maaari po ba nating i-play yung ating pong sounds?
So, pakinggan nyo po, ito po yung maririnig nyo ng pertussis. Ayan. So, ingat-ingat po tayo ngayon. Napakaraming case po. Okay. So, hindi ko lang siya naririnig dito. Okay na? Yun, sana po narinig nyo. No? Kung hindi nyo narinig, i-replay na lang uli ninyo para marinig nyo po uli. So, para ma-identify nyo, ay, naku, whooping cough po ito, naku, pertussis po ito, dali nyo na po sa ospital. O, i-treat nyo po agad ng ganito sa bahay. O, yun. So, next pong slides, ito yung pertussis complications. Ano po ba yung mga complications po ng pertussis kung magkakaroon po tayo, no? So, sa mga teens, ayan, dahil sa sobrang pag-ubo, yan, nagkakaroon po yan ng crack ribs or nagkakaroon ng fracture ng ating ribs. Biruin niyo po nababali niya yung buto ng ating ribs sa sobrang pag-ubo po natin. So nagkakaroon ng abdominal hernias, yung sa ating tiyan, yung sinasabi nilang sa Tagalog ay luslos, yung sa may abdomen natin kasi nga yung force po ng ating pag-ubo. And then broken blood vessels in the skin or the whites of your eyes. Yung parang sa sobrang force, yung yung ugat sa ating mata, yan pumuputok. And also nagkakaroon ng incontinence. Ewan ko kung naranasan mo yan, ate siya. Gandang siya. Yung sobrang pag-ubo mo, naihi ka na. So yun, incontinence po ang tawag doon. Ibig sabihin yung nagkaroon na or lose your bladder control o nawala yung control mo sa iyo, pagpigil sa inyong pag-ihi dahil sa sobrang pag-ubo po And then also lose weight unintentionally. Bakit po? Kasi dahil sa inyong pag-ubo ng pag-ubo ay hindi ka na makakain. Ayan, hindi ka na makakain, hindi ka pa makatulog kasi mostly or umaatake po ito ang pertussis ay sa gabi po So yun, hindi napupuyat ka talaga. So kaya pagising mo talagang hinang-hina ka, nandun yung exhaustion, fatigue, mararamdaman nyo po yan. And also sa sobra mo naman pag-ubo dahil wala ka ng hangin ay nagkakaroon ka na o napapass out ka na, hinihimatay o nawawalan ka na ng malay. Ayan. So, paano naman po sa mga infant? Infant po medyo talagang napakadelikado po nila. Dangerous po sa mga bata ang magkaroon ng pertussis. Mostly po ng mga namamatay po sa outbreak po na ito ay yung mga bata. Ayan. So, nagkakaroon ng pneumonia. Kasi nga, di ba, marami. Sila kasi ang mga bata, hindi kasi nila kayang ilabas yung kanilang ubo, yung mga infant. Kaya kailangan siyang dalhin sa hospital kasi doon sinasuction. So wala naman po siguro tayong, ewan ko lang kung may suction machine po kayo sa bahay, pwede rin. Pero sa hospital lang kasi naman niya nakikita. And then also, yan, sa mga baby, slowed or stopped breathing. Yan, tumitigil ang kanilang paghinga. Kasi hindi nga sila makikita mo ng yung pag-ubo, yung mga 2 days old, 1 week old pa lang na bata. So, dehydration or weight loss due to feeding difficulties yun. Dahil hindi kasi nakakadede, so madi-dehydrate ang bata. So, kaya dinadala sa hospital niya, isa na doon yung pagsasuction ng kanilang mga plema and then pagbibigay ng oxygen kasi nga nawawalan nga sila or tumitigil yung kanilang paghinga. And then also, binibigyan sila ng IV fluids or ng dextrose kasi nga yung mga batang merong pertussis, yung mga baby, hindi na sila nakakadede. So yun, madi-dehydrate, magiging malnourished, magkakaroon ng weight loss, yan. Seizures, ayan. Kasi nga, less or wala ng oxygen sa kanilang brain dahil sa pagtigil or sa pagkawala or hindi maayos na oxygen supply sa ating utak. Yan, brain damage. Siyempre, wala ka ng oxygen sa iyong brain, so magkakaroon ka ng brain damage. Ayan. So next slide po tayo. Okay, so pakinggan daw po muli natin ang sounds ng pertussis. May matanda din.
Wala lang ako doon sa sounds kasi sabi ko, ito pala yung sounds. Oh, kanina gumana siya, ngayon ayaw na. Ayan. So yun, may nagtatanong po kasi na, ano ba ang difference ng sounds ng whooping cough at saka nung mga asthma, ganyan, di ba? Ng TB. Well, ang TB kasi parang, ano yung, alam mo, natural lang na ubo, na may plema, parang may halak, ganun. Ang sa asthma ko kasi, di ba, wheezing, para siyang pito. Ano ba yung tawag doon? Yung parang, ganon. So, yung whooping cough naman, parang siyang huni. Diba? Yung pagkatapos ng ubo niya, tapos lalanghap siya ng hangin, yung mag-inhale siya ng hangin, dun lumalabas yung tawag dito yung sounds na parang alam mo yung parang naghahabol ka ng hangin. Parang gumagano ka. So, may ganong sounds. So, sa asthma naman, maririnig mo lang siya. Okay, gumagana na daw po. Ayan, ang tigas ng ulo ng pertussis na to, no? Yung magparinig. Okay, so yun po, ano, kung narinig nyo mga kapatid, ganun po ka-worst po ano, yung ubo na po ng pertussis o ng whooping cough. Nung pinapakinggan ko nga ito, gandang siya. Parang ako nahihirapang huminga eh. Di ba? Parang hinahabol ko yung paghinga. How much more kung ano yung sa actual or yung sa ano talaga, sa hospital, no, sa mga baby. Kaya maaawa po kayo. Mostly po mga baby talaga, pag ganito nakalala, minsan hindi na nakaka-recover kasi nagkakaroon na sila ng complications katulad ng pneumonia, yan, brain and seizure, yan, brain damage, ayan po. Ano. So, ano po ba ang treatment? Ayan, marami pong treatment. Ang mga doctors po kasi, sinasabi nga nila, dapat before mag 3 weeks or 3 weeks na yung inyong ubo, kailangan mabibigyan kayo ng antibiotics. Ano po. Pero after po nun, ay hindi na po yan tatalab. Ang antibiotic po ay hindi po siya gamot. Actually, silang lang po yung nagpapa-minimize or nagpapahina lamang po nung virus or ng bacteria para hindi siya makahawa pa or pag na-transmit pa sa iba, ay medyo mahina na po no, yung kanilang tawag dito, paano sila makahawa. And then also, isa po dyan ay get plenty of rest. Ayan, kailangan po natin, pag may sakit po talaga sa baga, kailangan po talaga ng pahinga. Kailangan po yan mga kapatid, para po makarecover po tayo. Ano? And then, drink lots of fluids to prevent dehydration. Ayan. So, kasi nga dahil naubusan tayo ng tubig sa ating katawan, dahil hindi rin tayo makainom, pag tayo ay inaatake na ng ubo. So, ano po bang fluids ang ating kailangang inumin? So, pwede po tayo mga kapatid gumawa o sa unang ano pa lang po, no, sa unang linggo ng ating symptoms na nag-appear, ay pwede po tayong gumawa ng mga fruit juices. Ano po? Followed by other fruit juices. Then, pwede po tayong mag-vegetable juices, katulad po ng carrots. Ayan. And then also, pwede po tayong uminom ng mga vegetable broth soup, yung mga soup po. Ayan. Para ma-liquefy po ano, yung ating pong baga, ano, para yung ating mga plema ay ma-loosen or ma-expel po natin, ano, mailabas po natin. And also, use a cool mist humidifier to soothe your lungs and loosen mucus in your respiratory tract. Yan, para yung iba yung gumagamit ng humidifier. May nabibili po dyan, medyo may kamahalan lang. Ako po, pag ako may ubo, or parang hindi ko siya mailabas, ang ginagawa ko na lang po, ay nagpapausok po ako, ano. So, nagbabalot po akong ganyan, and then papausokan ko. Tapos, after po nun, ano, parang lalabas lahat ng sipon mo, lahat na ng pawis mo, plema mo, iuubo po. Yan. And then, tapik-tapikin sa likod, para po lumabas ang plema. And then, ano pa po? Ayan, so nababasa nyo. Ano pa ba yung nakalagay dyan? Hindi ko na siya mabasa. Pwede ba laki yan? Hindi natin malaki yan. Tapos na. Sabi ko na. Hindi ko na siya mabasa. Wala siya sa ano ko eh. Ayan. Ayan. Keep your home free from irritants such as smoke, yan, pet dander, and also dust.
na nagtitrigger ng ating coughing fits. So yun, lagi po talaga kasama yan, yung kalinisan po, no? Cleanliness talaga. Kasi kapag hindi po talaga malinis yung ating paligid, ay talaga pong tayo po ay dadapuan ng sakit kasi dyan namahay or dyan nakatira ang mga bacteria, yung mga virus, mga molds. Ayan po. Ano pa po? Ano pa mga nakalagay dyan, Sister Amber? Ayan, wala po na yung mata, no? Ha? Ayan, take vitamins like vitamin C and vitamin D. Ayan, vitamin D, araw lang po yan mga kapatid. Kung wala po tayong supplements na vitamin D, the best po yung araw. Sabi nga nila, di ba, pag may ubo ka, yan, maganda po magpa-araw kasi napapatay nila yung bacteria and then virus, and also ang vitamin D ay malaki ang tulong po niyan sa ating immune system. Ayan. And then, eat small meals to reduce the risk of vomiting. So, maiwasan din natin yung pagsusuka. Ay, ang isa sa treatment po niyan, ayun nga, wag po tayong kumain ng marami. Alam na natin, inuubo na po tayo, tapos kakain pa po tayo ng marami. Ay, talaga naman pong tayo ay magsusuka. So, meron naman pong ako nabasa doon, sa Natural Remedies Encyclopedia po, ang nagsabi po nito ay si Dr. David Reader. So, sabi niya, sa lahat po na naging pasyente daw niya ng merong pertussis or whooping cough, wala po daw pong namatay nung ginawa niya po itong ganitong treatment. So, ang ginawa niya po, yung bawang, dinikdik niya, no? So, balatan niyo yung bawang, dikdikin niyo, tapos gawin mo siyang parang paste. Ang tawag po natin po poultice garlic po. So, ang ginawa po niya ay kanya pong ginawang paste, yung alam mo yun, yung sapat na, mga 1/4 inch para mabalot lang at tapal dun sa talampakan po ng bata. So, gagawin mo, ilalagay mo siya dun sa manipis na cloth. And then, pag na-spread mo na yung garlic, dapat 2 po nun, sa gabi, gawin mo siya bago matulog. So, ilalagay nyo yung paste, yung garlic paste doon sa cloth, and then, papatungan nyo siya ulit ng panibagong cloth na manipis. Tapos, yung talampakan po ng baby, lalagyan nyo po siya ng parang Vaseline. Bakit po? Kasi kapag dinirect po natin yung katas po ng garlic, na-touch niya yung skin ng bata, maaari pong magkaroon ng blister o masunog. Di ba? Matapa nga yung garlic. So, yun, tatapalan lang natin ng konting Vaseline. Ayan. Tapos, itatapal po natin yung poultice na yun, yung ginawa po natin na yung parang paste na lalagyan natin sa cloth, and then ibabalot po natin, ilalagyan natin ng tape, and then susuotan po natin ng medyas. So, magdamag po yun. So, ano po bang trabaho nun? Yun po ay nagpapakalma daw ng ating pag-ubo. So, para makatulog. Kasi nga, di ba, sa gabi nga siya yung mga atake. Kahit mga matanda, pwede po natin gawin to. Ano pa po? So, parehong pong paano, lalagyan po natin ng ganon. And then, kinabukasan, pagkagising ng umaga, pwede na po natin tanggalin. And then, pwede po natin uli siyang gamitin pagkagabi bago po tayo matulog. So yun, ayun po yung advice ni Dr. David Reader. So sa bahay po natin, paano po ba natin magagamot natural remedy? Kung halimbawa ang symptoms pa lamang ay nasa first stage pa lang, parang meron pa tayong tawag ito, sipon-sipon pa lang, wala pa tayo yung sinasabi nating atake ng pag-ubo. So, pwede na po tayong uminom ng may mga antioxidants na available po sa ating bahay. For example po, yung luya, yung ginger. So, ginagawa nating ginger tea, pakuluan nyo lamang po sa tubig, and then lagyan nyo ng honey, lagyan nyo ng lemon, para masarap din siyang inumin. So, yun lamang po yung ating magiging fluids. And also, ginger, garlic, maganda rin po siya, anti-inflammatory pa siya, antioxidant siya. And then also honey. Ayan, maganda rin po yung honey kasi mataas po ang anti-inflammatory content po niyan. So, marami po tayong mga pwedeng gawin para ma-reduce or para po tayo ay maging comfortable sa gabi po pag tayo ay inaatake ng ubo. Pwede din po tayo magpapunas, tipid sponge. Ibig sabihin, yung medyo maligam-gam na tubig, tapos lagyan natin yung ating ulo ng medyo malamig na yung towel na inano mo ng malamig na tubig. So, ilagyan lang natin dyan sa ating leeg and sa ating noo. And then, magpapunas po tayo sa buong katawan natin ng maligam-gam na tubig. Kasi yun po ay nagpaparelax ng ating muscles, nagpaparelax ng ating baga, para po tayo ay makatulog po sa gabi. Talagang mahirap po kasi talaga yung may sakit po ng pertussis. Naku po, pag nakikita nga po dun sa pag sa hospital po ay parang ang dami pong para siyang zoo. Kasi parang mga humuhuning mga ibon.
Ayan, at maawa po kayo kasi yung iba talaga yung iba nga na anuhan pa natutubuhan pa kasi talagang wala nang hangin na lumalabas kasi dahil sa sobrang pamamaga na nung daanan nung kanilang tawag dito ng kanilang hangin ay nahihirapan ng lumabas o nahihirapan ng pumasok yung oxygen po sa ating katawan. So yun po, marami pa po tayong mga para-paraan. So pwede tayo pong mag-research, mag-search po sa atin sa YouTube po ng mga natural na pamamaraan kung saan po tayo suitable or saan po tayo parang feeling natin ay doon tayo gumagaling. Pero ang advice nga po, kapag po ang bata below 1 year old or mga infant, mga children na nagkaroon po ng ganitong simptomas sa una pa lang, ay nakikitaan nyo na pag umuubo siya, nangingitim siya, or pag umuubo siya talagang namumula na siya, napuputukan na yung mga, yung sa veins, no, sa mga balat nila. So that's the time po na kailangan na po natin siyang dalhin. Kasi nga, para ma-prevent lang po sa mga matitinding mga complications. O yun. So, yun nga, pag tayo ay nasa labas, mga kapatid, hindi po masama ang magsuot ng mask. Kasi pag-iwas po yan, mga kapatid. So, kung alam nyo po, pupuntahan nyo ay medyo masisikip na mga lugar, so, mag-wear po tayo ng mask. Para po kung sakaling meron tayong katabi, na umuubo, meron tayong protection. And also po, ayan, lagi po tayong maghuhugas ng kamay. Kasi yung ating kamay, ito yung pinakamaduming part ng ating katawan. Kasi ito yung ating hinahawak, kung saan-saan, sa mga doorknob, sa lahat po. Magsi-CR tayo, sa CR tayo sa public. Yung sinundan natin na tao, hindi naman siya naghugas ng kamay niya, hahawak siya sa doorknob, tayo din po, pagpasok natin, hawak tayo sa doorknob na hinawakan niya, so maaaring matransfer sa atin yung bacteria or virus kung hindi po tayo maghuhugas. So kung maghugas tayo ng kamay, hindi po yung hugas lang na binasa lang natin yung ating kamay. So kailangan po kung maghugas po tayo ng kamay, at least mga 1 minute. Sa kailangan talagang kuskus na kuskus yung ating mga daliri ng soap and water. Ngayon, kung hindi halimbawa, wala namang sabon, ganyan. So, pwede tayong gumawa, lagi tayong magdala po lagi ng alcohol, mga disinfectant para po available po agad kung halimbawa madumayan yung kamay natin or alam po natin na yung ating lugar na pinuntahan, yung ating inupuan, yung hinawakan ay maaari pong magdala po ng bacteria or ng virus po sa katawan. So yun, pag umuubo ka po, yun, etiquette na lang naman po, kung umuubo ka, alam mong meron kang ubo or sipon, pag po tayo ay bumabahing sa public places, kahit naman sa bahay po, takpan po natin yung ating bibig. So yun, panyo or ating kamay or tissue po and then after na magamit yung tissue, ating pong i-discard po natin sa basurahan. Hindi po sa ibabaw ng lamesa, hindi po sa ating upuan. Minsan nga, magtatakip ka nga ng ilong mo o kaya ng bibig mo, umuubo ka or suminga ka. Tapos yung iyong ginamit na towel or ginamit mo na panyo or tissue, ilalagay mo lang naman din sa lamesa, ilalagay mo lang din sa upuan. So, wala din. Useless din po. So, hindi din siya natin mapiprevent. So, ini-scatter lang natin or ini-spread lang po natin yung virus or bacteria sa loob pa ng ating tahanan. So, kawawa po, lalo na po yung may mga baby sa ating pong bahay. Ayan po. So, tayo mga adult, may nagtanong na din dito, si Gandang siya, nagtanong siya kung ang pertussis ba ay sa mga bata lang. Hindi po. Inaatake po yan or nagkakaroon po lahat po ng age. Pero ang sinasabi ko nga po kanina, mas delikado po ang mga baby kasi nga po sila po yung kasing mababa pang immune system o yung mga antibodies po nila hindi pa masyadong nadidevelop. So madali po silang mahawaan and madali po silang makakuha ng mga complications po. Unlike sa mga adult, ang mga adult medyo malalakas na ang immune system niyan. And also yung mga adult, yung iba kasi sinasabi na pinopromote kasi is vaccination. Nasa sa inyo po yun. Kung in-advise sa inyo ng doctor na magpa-vaccine kayo, yung bata ipa-vaccine nyo, nasa sa inyo po yun kung gusto nyo po o hindi. So alamin nyo rin po kung ano po ba yung mga side effect ng vaccinations kasi yun po ang pinopromote ngayon, especially now na meron po tayong outbreak po sa ating lugar dito sa Cavite. Ayan po. And also po lagi po nating sinasabi dito na prevention is better than cure. Yung pag-iwas lamang po, napakalaki po ng maitutulong po nito sa ating pong katawan, sa ating pong kalusugan. Basta ingat lang po tayo and be concerned po din sa ating kapwa. Pag alam nating may sakit tayo, para po hindi mahawaan yung iba,
ipakita po natin yung ating concern, ang ating pagmamahal po sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, and also sa ating nasa paligid po natin na ating mga kasama. Ayan po mga kapatid, at tayo po ay dumako na sa ating pagtatapos. So, nawa ay meron po tayong na natutunan po regarding po dito sa pertussis, po sa whooping cough. Siya po ay very contagious, nakakamatay kung hindi po natin siya magagamot po agad. Life-threatening, especially sa mga children na mga bagong panganak, and also dun sa mga sobrang matanda na, dahil nga yung kanilang immune system po ay medyo mahina na, at ang kanilang antibodies ay hindi na ganon kalakas lumaban po ng mga bakterya. Ayan po. So, iwanan ko po kayo ng isang verse po sa Bible. Matatagpuan po sa Jeremiah 33:6. Ang sabi po dito, "Behold, I will bring to it health and healing, and I will heal them and reveal to them abundance of prosperity and security." Ayan po. Meron po ba tayong questions? Kung pwede pong magtanong, pero mga kaibigan, mga kapatid, next week po ay kayo po, kung may mga suggestions po kayo or mga gusto pong nais na maging topic, or may mga gusto kayong ma-share natin or ma-share namin na mga informations, comment lang po kayo sa ating comment section, and then pag-aaralan po natin yan. And I hope po ay ang lahat ay maging healthy, upang tayo po ay makagawa ng maayos po, at makapag-isip tayo ng maayos at maliwanag. Ayan po. So wala po direct Dondon, wala pong question. So yun, maraming salamat po sa lahat po ng nanood at nasa kanilang mga tahanan, at nawa po ay patuloy po kayong sumubaybay sa mga oras na ito. After po nito, yung ayon sa kasulatan, Gabay sa Kabataan po, at maganda po yung magiging topic nila. Manood po kayo at marami po kayong matututunan. So sa lahat po ng mga nanonood, ay maraming salamat po sa inyo. Next week po uli, sana po ay tayo magkita-kita muli sa ating pong programa. So, wala ba tayong babatiin? Wala? Okay. Babatiin? Sinabi mga nanonood? Ayun, sa early 7 Strike Land, maraming salamat. Talagang wala kang kupas. Palagi ka talaga. Si Mami Ruth Tobias. Ayan, hello po. Si Brother Gary. Yan, si Brother Gary Scoses, ang ating pong health elder. Good afternoon po. Si Sister Sonia Platoon, ayan, ang ating bakasyonista. Welcome back, pasalubong daw. Ayan, galing pong Palawan. Hello, Sister Platoon. Hello, Sister Sonia. Sister Berber, yan. Kumusta ka? And then, Ate Fria, sino pa ba? Sa lahat po ng members po ng AS, hello po. And si Brother Alden Ruetas, ayan, kausap yan ng asawa ko nung nakaraang linggo. Hello, at naway makabisita ka ulit dito sa ating programa. So wala na? Ayan, sa Ate Bot pala. Hello Ate Bot, alam ko tulog ka ngayon at mapapanood mo to later. So, kumusta ka na din dyan, and hopefully ay makasama ka na po muli namin dito. So, thank you po, at maraming salamat po sa lahat. Ayan. So, bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, dakilang Diyos, muli sa oras na ito na kung saan kami po ay nakapag-aral ng inyo pong mga paalala po sa amin na may kinalaman po sa aming kalusugan. Nawa po, Ama, magamit po namin ito sa aming araw-araw na buhay upang matamo po namin ang kagandahan po at inyong kagandahang loob at ang inyo pong pagbibigay po sa amin ng lakas, especially po sa amin physically and mentally. Forgive our sins, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas.
maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ikot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang